Salamat sa pagpili sa video na ito. Kabanata 6. The Sweetest Thing. Bamiyahe papuntang Kyoto sina Kenichi at Yenny sakay ng bullet train. Si Yenny ay excited nang makarating sa Kyoto upang bumisita sa dakilang bato. Sinamahan siya ni Kenichi gaya ng pangako nito. Pagkakita ni Yenny sa dakilang bato ay agad siyang lumapit dito at niyakap ito sa sobrang kasiyahan. Nag-alay si Yenny ng mahahalagang bagay sa paanan ng malaking bato at doon ay team-team na nanalangin. Hinawakan ni Yenny ang dakilang bato at ilang sandali pa ay naglaho si Yenny. Ikinagulat naman ito ni Kenichi. Naisip ni Kenichi na sundan si Yenny. Kaya't hinawakan din niya ang dakilang bato. Biglang sumabog ang liwanag. Pagtapos noon ay lumitaw sa kanyang harapan ang isang anghel na nakaharap sa araw. Tinawag niya ito, Yenny. Lumipad palapit sa kanya ang anghel. Sa kanyang harapan ay nakita niyang inaabot ng isang samurai ang anghel. Bigla ay parang bumalik siya sa sandali kung saan hinawakan niya ang dakilang bato. Nakita niya si Yenny sa casual nitong itsura, ngunit mayroon siyang pakpak at korona. Ngunit pagkurap niya ay naging normal na ulit ang lahat. Ano bang nangyayari sa'yo Kenichi? Kanina ka pa parang may malalim na iniisip. Tanong ni Yenny. I must be hungry, let's eat. At sila ay pumunta sa ramen house. Wow! Ang sarap talaga ng ramen dito sa Japan. Biglang nag-iba ang pakiramdam ni Kenichi. Nilagyan ko ng lason ang pagkain ng lalaking ito, isa siyang masamang halimaw. Bakit siya nakapasok sa dakilang bato? At naging halimaw ang lola at ang bata. Mahinang klase ang lason na iyon kaya't hindi naman ito tumalab kay Kenichi. Kaya't sinubukan ng mga halimaw na takutin na lang siya. Inilabas ni Yenny ang kanyang espada at medalyon. Tingnan nyo, galing ang espadang ito sa dakilang bato. Nakaukit dito ang mga salita na kahit sino ay pwedeng pumasok sa loob ng dakilang bato. Gusto nyo rin bang pumasok doon? Hali kayo at sasamahan ko kayo. Lumapit sa kanya ang katulong sa ramen house. Miss, mayroon din akong medalyon mula sa dakilang bato. Ngunit matagal na akong hindi nakakapasok doon dahil pinipigilan ako ng mga halimaw na ito. Bukas, pumunta tayo sa dakilang bato. Sasamahan ko kayong lahat. Lahat sila ay pumasok sa dakilang bato. At sila ay sinalubong ng mga taga roon. Masayang masaya ang lahat maging ang maglolang halimaw. Isang magandang pagkakataon. Ipinasyal na Kenichi si Yenny sa Kyoto. Salamat Kenichi. Alam mo bang pangarap kong magsuot ng kimono? Pakiramdam ko ay isa akong tunay na Haponesa. Naglibot sa buong lugar ang dalawa. At hindi naman pinalampas ni Yenny ang paborito niyang Starbucks coffee. Sumakay din sila sa cart. Masayang masaya si Yenny na nakumpleto niya ang bucket list niya sa Japan. Pagkatapos nilang mamasyal sa Kyoto ay pumunta naman sila sa park. Sumakay sila sa subway train. Sumakay sa mga rides at kumain ng masasarap na snacks. Nanood ng pagtatanghal. Hanggang sa sila ay umuwi na. Sa daan ay nakita niyang muli ang dakilang bato. Nilinggan ito ni Yenny at siya'y ngumiti. Aren't you going into that stone? Tanong ni Kenichi. Hindi maayos ang kasuotan ko. Sa isang araw ay babalik ako ulit. Naghanda ng pagkain si Yenny. Kumain ka muna dito Kenichi bago ka umuwi, mabilis lang ito. Magsasalita pa sana si Yenny, ngunit nakita niyang tulog na naman si Kenichi. Masayang kumain ang dalawa. Salamat naman at kumain ka din Kenichi. Ngayon lang kita nakita na kumain ng solid food. Palaging kape lang kasi ang ino-order mo sa shop ko. At saka, pwede bang malaman bakit palagi kang natutulog kung saan-saan? Biglang naging seryoso ang mukha ni Kenichi. Tomorrow Yenny, I will tell you a very important thing. Kinabukasan. Grabe Kenichi, ano bang importanteng sasabihin mo sa akin? At talagang nakapormal. Patayong damit. Dalawa lang naman ang tanong ko. Bigla ay lumuhad si Kenichi at inalok si Yenny ng kasal. Yenny, will you marry me? Nagulat si Yenny. Kenichi, hindi ka ba nagbibiro? Hindi pa tayo lubos na magkakilala. Bakit mo sinasabi yan? It's for real, Yenny. It is my intention from the start. And I made a decision when I saw you wearing a white dress in the airport. I'm sorry Kenichi, pero hindi ko matatanggap ang alok mo. Hindi ako pumunta dito sa Japan para sa ganyang bagay. Gayunpaman, nagpapasalamat ako sa mabuting pakikitungo mo sa akin. Paalam na, uuwi na ako. At pumunta si Yenny sa dakilang bato. At doon siya umiyak. Yenny,
I know I can find you here. I'm sorry. I'm so selfish. Please don't leave. I can wait for you. Bigla ay umiyak si Yenny na parang isang bata. Nakakainis ka, Kenichi. Gusto ko na maging kaibigan ka at magkakilala pa tayo. Naiinis talaga ko sa'yo. Pinagsisihan ni Kenichi ang kanyang mabilis na aksyon. Wala siyang maisip na paraan upang mapatahan si Yenny kaya't sinagot na lang nito ang mga tanong ni Yenny. It's been more than 10 years of suffering from a dark curse. I can't rest. When I sleep, it dragged me to the dark forest endlessly fighting monsters and bad spirits. When awake, enemies are chasing me everywhere. Until one day, at Shirakawa-go village, I saw a light. You ring the chime. It was like music, a peaceful sound. You're sitting on the thick snow like a queen, like an angel. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood.